This is the day the Lord, God Almighty and Jesus will be with us. We'll read the Bible, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Ang atong basahan diya sa buwan kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4. Duman ta pagbasa buwan kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4. Sa pagbuhat na sa adlaw sa Pentecostes, ang talang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit mga guros ikan sa langit sama sa kusog nga uros sa hangin, umilukot kini sa tibok balay nga ilang tiguman. Kunya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diya sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misulti nga kalain-lain pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Amen. Today we are sharing the gospel, the blessing of the coming of the Holy Spirit. Ang atong pagtulunan karong adlaw ang panalangin sa pag-abot sa balaang Espiritu. The Bible says the Holy Spirit came upon to all peoples. Ang Biblia nagaingon ang balaang Espiritu umabot sa mga tao. So on the day of persecution, 2,000 years ago, they prayed to God Almighty and they prayed to God more honestly. Ug sa niaging 2,000 ka tuig ni offer sa tunggoy nga Dios sa nag-ampo. At the times Jesus was dying on the cross and rose again from the dead. Jesus ascended into heaven. Ug atong taknaa si Ginoong Jesucristo namatay sa cross o nabanhaw pinaagi sa patay. After Jesus ascended into heaven, people of God and disciples of Jesus Christ were gathering one place and praying to God more honestly. Ug suman sa pagbanhaw sa tunggoy nga Dios, sa mga katawan sa tunggoy nga Dios, nagtigom sa usa ka lawak ug nag-ampo sa matilud-anon niyo. After Jesus Christ ascended into heaven, after 10 days, Jesus sent the Holy Spirit to all people. Ug si Ginoong Jesucristo man sa ulo ka tuig, Jesus promised, I will send my spirit on all peoples. si Ginoong Jesucristo nagaingon, ako ipadala akong balaang Espiritu sa mga katawhan. And then on the Pentecostal day, the promise of Jesus Christ fulfilled. Ug pinaagi sa adlaw sa Pentecostes ang saad sa Ginoo nagkuman. Number one, we Adam become a living being through the God's bless of our lives. Una, si Adan nahimong binuhat pinaagi sa gininhawa sa Dios. God formed the whole life out of the ground through Adam. Giumon sa Dios ang tanang kinabuhi pinaagi sa yuta. The Bible says in Genesis chapter 2, verse 19 to 20. Atong basahan diya sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod 20, dungan ta pagbasa nga igsoon. Now the Usa giumon niya Lord gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang handang. Bisag unsa ang ihalan sa tawo sa matag usa kanila, mao ang ngalan niini. Busa ginganan sa tawo ang tanang kahayupan o mga langgam nga ingon man ang ihalas ng mga mananap. Apan wala sila nakita nga aming ikaubat ug katabang. Adam's most of the help of his powers. Amen. God made Adam's with the dust of the ground. Ang Ginoo nagbuhat ni Adam pinaagi sa yuta. And there's God formed Adam from the dust of the ground and blessed into his nostril the bless of life. Og si Adan nahimong buhig binuhat pinaagi sa gininhawa sa Dios. And then he became us living beings. Ug nahimo siya sama kanatong buhig. Genesis chapter 2 verse 7 says. Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Then the Lord Unya God mikuha ang formed Ginoong man Dios sa from the yuta ug dust of the nagbuhat ground. siyang tawo ikan sa tawo sa gininhaan nga naghatag og kinabuhi ng tawo nakapatol o kinabuhi. Hallelujah. Amen. Adam was made by the dust of the ground, but he became a living being. Si Adan
adan nahimo sa yuta pero nahimo siyang buhi. God called you and I to make a powerful disciple, powerful messengers. Ang Ginoo nagtawag ka natong tanan para mahimo tunay gahom nga mo sakya siyang pulong. We must learn through the Bible double life of Adam, physical life and spiritual life. Gatong tunan sa Biblia ang dobleng kinabuhi ni Adan. When God made Adam by the dust of the ground, only physical life was starting. Ug ang Ginoo nagbuhat ni Adan pinaagi sa pisikal nga kinabuhi. And then blessed into nostril Adam, he became a spiritual life starting. Ug ipanalangin si Adan og nahimong espirituhalong kinabuhi. The physical life communicates with the nature, and the spiritual life communicates with the God Almighty. Ang pisikal na kinabuhi nakipulong sa atong pagkatawhanon. So because the Bible says, Genesis chapter 1:26. Ang Biblia nagaingon ni Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Then God said, Unyang ingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y nagpagbuhos sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug tanang ihalas sa mga over the mga. world, creatures that move along the ground. Amen. Amen. This is the very important basic knowledge of God. God made us like His images. Mo kini importanteng mensahe nga ang Ginoo nagbuhat ka nato sama sa iyang dagway. So, all of you and I, we have an image of God. O kitang tanan adunay imahe sa tubuhay nga Dios. But most of the people cannot understand it. They have an image of God. Pero kadaghanan sa mga katawan wala kasabot nga naa kanila ang imahe sa tubuhay nga Dios. That's why their life is very difficult and not holy life. O mao nang ilang kinabuhi nagkalisod-lisod og dili holy life. Our God is a very holy one. Matong buhay nga Dios mo ang banaang nga Dios. If we understand that we have an image of God, we must live a holy life. O kita makasabot nga naa nato ang imahe sa Dios, makasabot kita nga balaan. Amen. Amen. Spiritual life died due to Adam's original sin, and communication with God, who is spirit, was broken. Ang atong espirituhanong kinabuhi namatay tungod sa original nga sala ni Adan o nga atong pagkipulong o atong relasyon sa atong Ginoo nga espiritu naguba. We can communication with God Almighty very well every day and night. Makahimo kita pagkipulong sa atong buhi nga Dios sa pagkigrelasyon sa matag adlaw. But according to the Bible, when we committed the sin, communication with the God Almighty broken. Pero pinaagi sa Biblia nagaingon nga if magbuhatag sala kita ang atong relasyon sa Ginoo maguba. The Bible says, Romans chapter 5, verse 12. Ang Biblia nagaingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Roma kapitulo 5 bersikulo Therefore, just 12. as the sin into the Mayamon sa kalibutan ng sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalang kamatayon. Usa mikailan ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasalaman ang tanang tawo. That's why we must be very carefully protection ourselves, no more sins. Munang kinahanglan natong protektahan atong kinabuhi nga dili magpakasala. So Bible says in Isaiah chapter 59, verse 2. Kung ang Biblia nagaingon sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2, Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2 dumang ta pagbasa. We read the Bible verse 2, but you are Ang inyong Ginoo kalabasan mo'y nagkulang kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y inumnan sa iyang pagkilayo kaninyo, aron dili siya makadulog kaninyo. Amen. Amen. When we pray, when we seek God, why we cannot hear the voice of God? Why we cannot communication with God very well? Kung kita mag-ambong anong dili man ta makahimong pagkipulong relasyon sa tubuhay nga Dios. Because of the iniquity and sin, we cannot hear the voice of God. Tungod sa sala dili ta katungog sa tubuhay nga Dios. If you want to hear the voice of God, communication with God Almighty very well,
we must repent, remove all kind of sin from the heart. O kinahanglan ta makigrelasyon sa atong buhay nga Dios, kinahanglan to mangayong pasaylo. And then we can hear the voice of God very clearly. O mao kita makadungog sa atong buhay nga Dios nga klaro gayud kayo. And then we rejoice very well every day and night. O makahimo kitag pagmaya sa matag adlaw. Why people cannot rejoice and happiness? Ganun makatawan, kadaghanan sa makatawan dili makahimo pagmaya sa ilang pagkinabuhi. Because they cannot hear the voice of God. Tungod kay dili sila kadungog sa atong buhay nga Dios. Because of their iniquity and sins. Tungod sa sala. That's why we must remove, take away every kind of sinful letters. Munang kinahanglan natong tangtamon ang tanang madawtang tinuha. We'll enjoy our life very well. Mao makahimo kita pagmaya sa atong kinabuhi. So according to the Bible, our sin must be forgiven and we have to receive the Holy Spirit, which is the God's breath of life in order to be born again in the Spirit. Ang atong sala kinahanglan mapasaylo, kinahanglan natong matawag ang balang espiritu, mao ang gininhawa sa kinabuhi aron matawag kita pag-usab pinaagi sa espiritu. The Bible says in Romans chapter 6:23. Ang Biblia nagaingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 dungan ta sa pagbasa. For the Kaya wages of bayan sin sa is pagkakasala death, mo ang but the gift kamatayon. of God Ang is panagasa life. sa Dios mao kinabuhi mo ay katapusan nga natang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Amen. So everyone must receive the gift of God from the Heavenly Father, Holy Spirit, and they'll enjoy and they have eternal life. Kita tanan kinahanglan natong madawatan ang balang espiritu aron kita magmaya sa atong pagkinabuhi. When we accept the Lord Jesus Christ, we have been eternal life already in our lives. O atong dawaton sa Ginoong Kristo sa atong kinabuhi makabaton kitag kinabuhi walay katapusan. But because of the sinful natures, destroy the eternal life again. Kung tungkol sa atong pagpakasala, mawala kini o mawala nato ang kinabuhi walay katapusan. That's why we must protect our faith all the day long, day and night, to meditate the word of God and the powerful prayers. Mao kinahanglan natong mahimong atong pagtuo sa atong buhay nga Dios buntag ug pag-ibig. So people can make a mistake with their sins. Ang mga katawan makahimong sa pagpakasala. Like this, Israel people's high priest and elders of the church crucified Jesus Christ on the crosses. Mao ang mga pari sa Israel sa kaniadto ilang gilasang sa Ginoong Kristo. This was the very great sin and mistakes. Mao kini dakong pagpakasala sa atong Why they have make us great mistakes, crucified Jesus Christ on the cross? Pero nakahimo man sila paglansang sa atong buhay nga Dios dito sa Because cross. of their tradition and they did not accept the Jesus Christ as their Savior and Lord. Tungod sa ilang mga daang tradisyon ug wala nila gitawag sa Ginoong Kristo sa ilang kinabuhi. Loyal priesthood and holy priesthood and elders of the church, they did not believe the prophesied. Ang mga kadagkuhan sa simbahan wala silang ituo sa mga propeta kani propesiya sa kanila. That's why they could not accept Jesus Christ as their Savior. Munang wala nila dawata sa Ginoong Kristo sa ilang kinabuhi. Nowadays, many people do not believe Jesus Christ Ug munang karong adlaw dagan sa mga katawan nga wala gituo ni Ginoong Kristo. because of their long habit and long action, long desire will make them love. They can not believe Jesus Christ. Tungod sa ilang masalaw dawatang mga tinguha mo nang dili sila makadol sa tumbuhay nga Dios. Then we have an opportunity through message. We can learn the truth. We can learn the truth very clearly. We can repent and receive the Holy Spirit. Munang gitagaan kita paglamang sa tumbuhay nga Dios para madawatan nato ang iyang balaang mensahe. After they crucified Jesus Christ, Apostle Peter received the Holy Spirit and preaching the message. Human sa pagbanaw sa atong buhay nga Dios, Apostol Pablo nakahimo sa pagsangyaw sa iyang mensahe. At the times, Apostle Peter was very full of the Holy Spirit. O atong taknaa si Apostol Pedro nakahimo sa pagsangyaw sa iyang mensahe. He could preach the message very boldly.
O nakahimo siya pagsangyaw pag-ayo siyang Balaang Espiritu. And the elders of the church and the priests and all people of God in Jerusalem heard the message of Apostle Peter. O tanang mga katagpuan, tanang mapari sa tibok Jerusalem, nakapaminaw sa iyang mensahe. Apostle Peter's message is this: you all of you crucified Jesus Christ, our Lord, our Savior on the crosses. Si Apostol Pablo nagayon yung kitang tanan gilansang sa krus ang Ginoong Jesucristo. He was poured out His Spirit on all of us. We are speaking new tongues and prophesying. O maunang iyang ipagulakan nato yung Balaang Espiritu muna kita makasulti sa lahig ng mga pinulungan. Then Apostle Peter message preaching like wider, and the elders of the church preach united some things. Umunang sa pagsamaw ni Apostol Pedro ni atong katna ang mga kadagwang sa simbahan na kabato ng kaalam. And there's at the moment Apostle Peter preaching the message, Acts chapter 2:38. O si Apostol Pedro nakaingon sa buhat kapitulo 2, versikulo 38. Peter replied, Unyong mingon si Pedro kanina, ang pagsagad sa kaniyong kinahanglan na magpinunsod o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo at pasayon ang inyong mga sala o madawat ninyong ang gasa sa Diyos nga mauang Espiritu Santo. Amen. Amen. Receiving the Holy Spirit is the promise of God. Everyone can receive these words. Ang pagdawat sa iyang Balaang Espiritu mo ang gasa sa Diyos diri kanato ato kining madawatan. This is already prophesied by Prophet Joel. O gipupisiyan ang ginitaan ni Propeta Joel. Acts chapter 2, 16 to 18. Diya sa buhat kapitulo 2, versikulo 16 santo 18. No, this is what is spoken by the prophet Joel in the last days. Apan mao ginangigo ni Propeta Joel. Mao kini ang buhaton sa katapusang mga adlaw ng Ginoong Dios. Ibubuo ko sa kanang katawan ng akong Espiritu, ang inyong mga anak na lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Diyos, ang inyong mga batanong lalaki makakita ang mga palingaw, ang inyong mga tigulang na lalaki magtagog mga danggo, o bisan sa akong mga ulipon lalaki o babae, ibubuo ko ang akong Espiritu ni atong mga adlaw o magsulti sila sa mensahe sa Diyos. Amen. Hallelujah. After they message, they heard this message, they were prepared to convert their life for Christianity. O guman silang pagpamina o pagdawat ang mensahe na kahimo silang pagbago silang kinabuhi. That day in Jerusalem, 3,000 members are converted to Christianity. Ito sa Jerusalem, adunay mga tulong ka katawan ng Kristohanon mo nag-usap silang kinabuhi. According to the information, at that time Jerusalem, all population 30,000 members. Magkaroon 30,000 members. ng mga Jerusalem, 30,000. And the 3,000 members conversion, 10% all conversion to Christianity. O tungod sa 30,000 ka sa mga Jerusalem, magtulong ka Kristohanon ang nangausap. This was a very wonderful miraculous sciences. Kumo kini ang maayong milagro nga nahitabo. When the Holy Spirit come upon the Philippines, the Rose Island, all around the Paisa and Dumaguete, Tanay, all around, people will be converted to Christianity. Kung ang Balaang Espiritu mupunsa diri sa Pilipinas, ang atong katawan sa tibok Pilipinas, magausob silang kinabuhi. Many people worship the idolater and other gods Kadaghanan sa itong mga katawan nagsimbang mga Diyos-Diyos. because they do not know who is true God. Kaya wala silang kabalukin sa ang tinuod ng Ginoo. Because they don't have a knowledge of God, they don't have study Bibles. Tungod kay wala sila kaalam sa tungboy nga Dios, so wala sila nagbit o nabasa sa iyang balaang pulong. That's why we are preaching the gospel, teaching the Bible very clearly and to understanding. Kung makaroon yung aniya kami sa pagsangyo sa iyang balaang pulong aron makabalot ang sa iyang mensahe. Understanding the Bible and believing the Bible is very important for the salvation of our souls. Ang pagbasa o pagbato ng kaanam sa iyang pulong makahatag ka natong kaluwasan. Through the Holy Spirit, we can understand the Bible very well. Pinaagi sa iyang balaang Espiritu, makasabot kita sa iyang balaang pulong. Without the Holy Spirit, very difficult
still understanding Bible because the Bible is the spiritual language. Kung wala ang palang Espiritu, maglisod kitang pagsabot sa Biblia tungod kay ang Biblia mo ang espirituhalo. We have seen the miraculous signs on the day of Pentecost. Ang milagro man ay tabo sa adlaw sa Pentecostes. This was like visions from like Ezekiel prophet saw the visions. Umong kini ang pananawon ni Ezekiel. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. Itong basahan ng Exon, Ezekiel kapitulo 37 versikulo 1 hangtod 10. The hand of the Lord Ikaw man ang upag-ay sa Ginoo, pinaagi sa iyang Espiritu, idala ako niya ngadto sa walong diin, nagpasad ang mga bukog. Ipakita niya kanako ang tibuok ng alog, na nalukog sa mga bukog nga uga kaayo. Umiinan ako niya, tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Umitubag ako, o Ginoong Diyos, ikaw rin nasayo kini. Umiinan pagayod ako niya, suntiin kini mga ubang bukog na mamatig sila kanako. Kaya ko ang Ginoong Diyos, nagingon ka ninyo. Pag ginawa ko pa mo, mabuhi ka mo pag-usap. Atagan ko ka mo mga ugan, umunod, uspanit, magtagan ko sa mo kininhawa, umabuhi ka mo. Kunya makailala ka mo nga ako, mawang Ginoo. Nung sa gisulti ako, sumala sa gisubong ka na ako, samtang nagsulti ako, may nabati akong kinaas ka ng nagkauli o mga bukong ka na ibuong kalawa. Sa pagtanaw ko, may mga ugang unod, upanit na kiniapan dilim ginhawa. O giinan ako sa Diyos. Tawang sulti ang hangin niya ako ang Ginoong Diyos nagsubong kaniya sa pagburos o sa pag-atag o gininhawa na inipatay ng mga lawas para mabuhay sila pag-usap. Lusang gisulti ako sumala sa gisubong kanako o may ginawa na sila ang mabuhay o natigo. Ilabihan kayo siya. This is what the sovereign Lord says. Amen. Hallelujah. Amen. This is the very wonderful message. No, kini ang maayong mensahe. Ezekiel saw in the valley of the Ezekiel many dry pools. Si Ezekiel nakakita dito sa walong diin nagpasad ang mga bukog. Dry pools was like the sticks, very dry. Ugsama kini siya sa mga kuan nga Yes, ugang. there is no life. Ug wala kini kinabuhi. Then God said to Ezekiel, prophesy to dry pools. O ang Ginoo ni propeta Ezekiel nga ipropesiya kini nga ugang. Ezekiel prophesied there, dry pools, hear the word of the Lord. O ningon si Ezekiel, mga ugang bato. And Ezekiel preaching the messages, prophesied. O si Ezekiel ni propesiya sa mensahe. So, like wider, preaching the message, just to hear the word of God, and then preaching the message. Ugsama niya na nga It can make a miraculous sciences. kini may mong milagro. You and I, we have a word of God messages. Ang matag usa ka nato aduna kinay pulong mensahe sa tuboy. Just to be preaching the message, somebody will leave against. Og sama sa itong pagsangyaw siyang balaang pulang adunay sa katawo mabuhi pag-usap. Along the Philippines and along the world, many people live like dry pulses. Sa tibuok Pilipinas adunay mga tawo nga nagkinabuhi sama sa ugang nga There is no life pulses. ug walay kinabuhi. But when the preaching the gospel, hear the message of God, their dry pulses, their dead body will alive. Og sa tihang gisangyawan sila sa balaang pulong nahimo sila nahin kinabuhi. Just we need to deliver the good news to all people. Ang mga kinahanglan tay pasudayag ang balaang pulong. And then God is working with us. Mo ang Ginoo naghihog kanako. Hallelujah. Amen. God is alive. God wants to available our house preaching the gospel. Ang Ginoo buhi ug ganahan siya mogamit sa matag bagbag kanato sa pagsangya siyang balaang pulong. And God with the mouth of the prophet Ezekiel prophesied and the dry bones will alive. Ug sama ang Ginoo ni sulti ni propeta Ezekiel nga ang mga bukog nga kagag kinabuhi. Many people live like a dry bones around the world nowadays. Ug karong adlaw daghan sa mga katawan sa tibuok kalibutan ang kinabuhi ug uga nga bukog. When you deliver the good news like a prophet Ezekiel, many people will alive and they starting a new life. Ug sa
Diyang imong isagyang balang espiritu sama sa gibuhat ni Propeta Ezekiel sila makahimo pagbuhi kag usa. Why people live a very difficult lives? Ngano ang kadaghan sa mga katawan nagkinabuhi og kalisod? They have no life force. Tungod kay wala sila kinabuhi. The life meaning Jesus Christ. Mga kinabuhi nagpasabot si Ginoong Hesus Jesus Kristo. says, I am the way and the life and the truth. Si Ginoong Hesus Kristo nagaingon ako ang dalan ng kamatauran ng kinabuhi walay They katapusan. have no ways. Ug wala sila dalan. That's why all of them is wandering around the world. Ug mao silang tanan naglibog ug wala sila kabalo asa sila padulong. But when we show the way, they can follow the Jesus Christ. Ug sa diyang atong isangyo ang dalan ug sila makaagi niana. That's why we can preaching the gospel. Come to Jesus Christ. Come to our church. You can live again. Kita ang tanan musangya siya mensahe gatong silang ibitahon sa pag-ato sa simbahan. Spiritual alive through our message is very important. Ang espirituhanong mensahe pinaagi sa mensahe. Even though children have dancing and preaching the message, San sa mga bata nga nagsangyaw, nagsayasaya sa mensahe. God wants to available children and brother and sister, young people, all of you. Kung kitang tanan, ganahan ang Ginoo ang gamit ka nato. We don't know when and what time will change in our lives. Wala ta kabalo kanus ang usog ang atong kinabuhi. Many people conversion through the messaging of God. Kadaghan sa mga katawan nga nausog pinaagi sa mensahe sa pambuhay nga Dios. Even though not powerful message, but many people conversion to Jesus Christ. Dili pinaagi po sa gahom pero daghan mga katawan nga nausog silang kinabuhi. There's many true example and testimony around the world. Kadagang mga testimonya sa tibuok kalibutan. Apostle Peter was not school, no studying in the schools, Si Apostol Pedro wala kay eskwela. but he had a very power from the Holy Spirit, received the power of God. Kung nakadawat siya gahom sa balaang espiritu sa pambuhay nga Dios. Even though he did not study in the schools, he was a preacher's man. Bisan tuod nga dili wala siya ni eskwela usa lamang siya ka mananagat. From the beginning, he was catching fish only, no studying. Sugod sa sinugdanan sama siya sa usa ka mananagat. But Wala kay when the Holy eskwela. Spirit came upon him, he received the power of God and preaching the gospel. All priests, elders of the church, conversion, hear his messages. Ug sa diha ang balaang espiritu ni tandog ug sulod diha kaniya nakahimo siya pagsangyaw sa iyang balaang pulong sa labi na sa mga pare sa simbahan mga And pagpulong. there's 3,000 people conversion through message of the Apostle Peter. Og 3,000 katawo nga nausab silang kinabuhi. Are you ready preaching the gospel? Ug andam na ba mo sa pagsangyaw sa iyang balaang pulong? Very no strong. Are you ready? Ready na ba mo? Bible says, be strong and courageous. Ang Biblia nagaingon pag mag-isog. ug That's the pamalikod. reason we must be very strong and courageous to the word of God. Asa Kristohan ang kinahanglan ta mag-isog ug magbalikod sa sama sa iyang pulong. This is the very simple message. How can you will be strong and courageous lives? Kung saan ang pagkinabuhi ug mamaisog ug maglikod sa iyong kinabuhi. There's no other ways. Only one way. Meditate the word of God day and night and pray continually. You will become a very strong Christian. Ug adunay lang may usa ka dalan mo mahimo ka og pagtuon sa iyang mensahe buntag ug gabi para mahimo ka mga You will be prosperous and successful in your life, surely. ug mapauswagon ka sa imong kinabuhi. I tell you the truth, follow the word of God, not your desire, not your thinkings. Ug si pastor nagayon niya kinahanglan nato sundon ang mga pulong sa Ginoo. Amen. Amen. The Spirit died due to sin, and the world became like a dry bones. The grace of God entered the human kindness. Ang hangin sa balang espiritu
Espiritu mo ay nakapabuhi sa mga patay o nakadawat sa espiritualong kinabuhi pinaagi sa pagdawat ni Jesus. The Bible says that the wind of the Holy Spirit to make a sinners alive from the dead and receive the spiritual life by accepting Jesus Christ. Ang hangin sa balang Espiritu nakapagula sa lotang Espiritu ang nagdala sa gingarian sa langit. A long time ago, I have been very confused in my brain and my heart. Kung sa niaging panahon, naglisod din si Pastor o ganay kagubot yung hunahuna. Because of this, my sin and the trouble in my heart. Tungod siyang mga sala, siyang kasing-kasing. I could not understand the Bible very well at that time. Wala pa siya kasabot sa pulong sa Diyos ang tagnahan. Even though I attended the church, I have no freedom in my life. Minsan to, si Pastor, sige na nag-attend sa church pero wala siya kabalo, wala siya kasabot sa pulong sa Diyos. After I received the Holy Spirit, I was set free in my life very well. Kung sa diyang nakadawat siya sa balang Espiritu, nakabaton siya kagawasan, nakadawagan siya kinabuhi. Because of the Holy Spirit, remove all my uncleanness and iniquity very well. O ang balang Espiritu nagahugas sa iyang mga sala. I become an evangelist immediately from that time. Kung nahimo siyang tig-ibanghilyo sa pulong sa kumuhi ng Diyos. You can do like that one, you can experience like that one, and then you will become a wonderful evangelist and missionaries. Kung ikaw makasinatig niya na mahimo kang maayong magsasangya. Do not hesitate to follow Jesus Christ. Ayaw kahadlok sa pagsunod sa tunggoy ng Diyos. Bible says Romans chapter 8 verse 2. Ang Biblia nagaingon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 2. Because through Jesus Christ, Kaya malawag sa Espiritu na naghatag ng kimabuhi diya sa pagtuyo sa kang Kristo Jesus, nagluwas ka na ako gikan sa balaw sa sala o kamatayon. hallelujah. Amen. There is the law of the Spirit will set you free. Mga balawag sa Espiritu maghahatag kanyo kagawasan. Hallelujah. Amen. Many people have no freedom. Their family life, husband and wife and children, they have no freedom in their lives. Kadaghan sa mga katawan, labi na silang mga pamilya, wala giyong freedom silang kinabuhi. Because there is no Holy Spirit working. Tungkol kay walay balang Espiritu nga That's why husband and wife and children fighting and angry to each other very well. mo ang mga banag kasaw, labi na sa mga anak, nakighimong pakig-away. And then they divorce and depart. Nakahimo sila pagbulang. Because there is no Holy Spirit working. Tungkol kay walay Espiritu nga naglihok. The Holy Spirit is a very powerful God, destroying every kind of anger and evil desire and sinful nature in our situations. Ang balang Espiritu makahimo sa pagbula sa daotang mga tinguhan. That's why you need to pray more honestly and meditate the Word of God, obey the Word of God. Kung kinahanglan ta sa pagtuon sa Biblia, buntag o gabi, harap kita mag-meditate. Today Bible says that the wind of the Holy Spirit drive out the wind of the decayed demons and begin heavens, brings heavens. Ang hangin sa balang Espiritu nakapagula sa daotang Espiritu o nagdala sa gingarihan sa langit. Amen. Amen. Last time, 2 years ago, super typhoon passing by along the riverside and many houses and churches destroyed. O sa niaging 3,000 katuig nga milabay, ay 2,000 katuig nga milabay, adunayuden nga nahitabo mo ang pagguba sa tanang sa simbahan o sa mga kabalayan. Because of the typhoon and the super typhoon, very big destroyed every house and every people. Tungod sa usa ka typhoon nga nakaguba sa matag balay labi na sa simbahan. The Holy Spirit is like a super typhoon passing by the whole people. People evil desire, low minded, angry, fighting will destroy them and remove. They will become a very good persons. Ang balang Espiritu sama sa usa ka hangin nga makapagula sa madaotang Espiritu makahimog maayong tawo. We must be expecting about these words. Kinahanglan kita ma-expect. Matthew chapter 12 verse 28. Kaya sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 28, Mateo Kapitulo 12, versikulo 28, duha ta pagbasa ng Exod.
Dili si sa Diyos, kundi ang Espiritu sa Diyos ang naghatag kanako sa gahom, sa pagkula o mangayawa o nagpaila kini nga miabot kanimo ang paghari sa Diyos. Amen. Amen. We can drive out devil's spirit and the whole evil desire from the heart by the power of the Holy Spirit of God. Makahimo kita og paghula sa datang mga tingwa sa atong kinabuhi pinaagi sa Espiritu sa tunggoy nga Dios. Then the kingdom of God will come upon to your life and then you will rejoice very well. O ang kinabuhi moabot ang paghari sa Dios moabot ya kanimo. We must follow the only Bibles. Kung kinahanglan ta mosunod pinaagi sa tunggoy. We can drive out the devil's spirit and all evil desire in your life. Kung makahimo kita og paghula sa datang mga tingwa dili kanato. If you do not control your hand, your eyes, watching and touching yourself and all kind of internal matters, you must repent and turn to God Almighty. O dili ka makahimong pagpugong sa imong kaugalingon sa paglantaw, labi na sa mga cellphone. And then you will happiness, rejoice with the Lord Jesus Christ. Makahimong ka angko, wali paayong kinabuhi ni Ginoong Kristo. Bible says in Romans chapter 14 verses 17. Ang Biblia nagaingon sa Roma Kapitulo 14, versikulo 17. For the kingdom Kaya of God ginuyan is sa not Diyos, from dili the pagkaon o pag-inom, kundi dili pagkamatalo, pagkitay, pagkalinaw, ang ihatag sa Espiritu Santo. Amen. The kingdom of God is the righteousness and the peace and the joy in the Holy Spirit. Kaya ang gingarian sa Diyos mo ang pagkamatarong pakitay o kalipay ang gihatag sa Espiritu Santo. The Bible says now is the time of the Holy Spirit. Ang Biblia nagaingon nga mo kini ang adlaw sa balaang Espiritu. That's why we welcome Holy Spirit every day and night. Mo kanang atong dawatan atong pinabalaang Espiritu sa buong adlaw gabi. Do not follow the pattern of this world. Ayaw ka mo sa pagsunod sa mga patay na We kalibutan. must welcome Holy Spirit every moment. Muna kinahanglan kita pagdawat sa balaang Espiritu matag adlaw. Holy Spirit will guide you, help you, touch you, heal you. Ang balaang Espiritu makahimo sa paghikap diya kanimo o pagtudlo. This is the miraculous signs that come from the Holy Spirit. We can experience it. Mo kini ang mga milagro nga nahitabo sa balaang Espiritu. A strong wind means the strong work of the Holy Spirit of God. Ang busog sa hangin nagrepresentar sa kusganong himok sa Espiritu. The Bible says, what seems to be tongues of fire. Unsa man pinaagi sa langit ng pinulungan. Every people, 120 members, speaking new tongues of fire. Ang mga katawan sa 120 nakahimo sa pagsulti sa mga lain-lain pinulungan. At the moment, all of them, 120 members, speak in new tongues very well. Og atong takna mga 120 nakahimo sa pagsulti sa lain nga mga pinulungan. That's why all around the people, gathering people, was set free from the all kind of sin and all kind of unclean things. They would be very clean. Ang mga katawan niya nagtapok-tapok o nagahina sila mga sala. Bible says, Zechariah chapter 4 verse 6. Ang Biblia nagaingon nga si Zacarias Kapitulo 4 versikulo 6. Zacarias Kapitulo 4 versikulo 6. We'll read the Bible. Mga pagbasa. So, this Pinagdiinan ako sa akin is ay isod na ginamisahe ni Yahweh sa labing kamanan nga tukong Zerubbabel. Walapos ka, dili pinaagi sa pusok sa imong gahom, kundi dili pinaagi sa akong Espiritu. Amen. Amen. But by the Spirit of God, we can overcome the all kind of situation, make a victory in our lives. Makalapos kayo kita pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu. So Bible says, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ang Biblia nagaingon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 2 versikulo 10. Ay, ikaduhang Korinto Kapitulo 10 versikulo 4. The weapons we fight with Ang mga hinagiban na ginamit ako sa akong mga pagpakikaway, dili mo hinagiban sa kalibutan kundi naman ang ginagiban sa Diyos, lumpak siya sa mga kuta sa sayop ng mga pangatarungan. Amen. Amen.
must destroy our knowledge, our evil desire by the Holy Spirit of God. Kung kinahimo kita paghulog sa atong mga kaugalingon mga tingong nga pinaagi sa Espiritu sa tumboy nga Dios. That's why we must make a spiritual fightings. Kung kinahanglan kita makig-away sa espirituhan. Amen. Amen. Leading to the world of light from darkness by lightening the darkness of sins. Dada ang kahayag nato sa kangitngit aron mahayagan ang sala nga sa kangitngit. Many people live in darkness lives Kadagan sa mga tawo nga nagkinabuhi sa kangitngit. because they have no Jesus Christ in their lives. Tungod kay wala sila Ginoong Kristo sa ilang kinabuhi. John chapter 8 verse 12. Juan kapitulo 8 versikulo 32. Juan kapitulo 8 When Jesus spoke again to the versikulo 32. people, May balong kamo sa kamatuoran ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Walk in the darkness, Amen. but we'll have the light of life. Amen. Amen. Jesus Christ is the light of the world. Si Ginoong Kristo ang makahayag sa kalibutan. Jesus spoke to every Holy Bibles. Sa Ginoong Kristo nakasulti pinagi sa iyang pulo. Every scriptures, Genesis, Revelation spoke through Jesus Christ. Ang Biblia diya sa Genesis hangtod sa Revelasyon ay sa Gipadaya. And the people will receive the message and the recording and made the Bibles. O mga tao, Do you understand me? sagot mo? Amen. Through the Holy Spirit working, people hear the voice of God. Pinaagi sa pagliyog sa Balang Espiritu ang mga tao makadungog sa tingog sa tumboy nga Dios. Hallelujah. Amen. Bible says in Colossians chapter 1, 13 to 14. Ang Biblia nagaingon sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13 hangtod 14. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13 hangtod 14. We'll read it together. Mga tapagbasa. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala nato sa gingharian sa iyang ginibog mga anak. Nga mao'y naglukat ka nato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Amen. Amen. We have been redemption and the forgiveness of sins through Jesus Christ's sacrifice on the crosses. Giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit dito sa gingharian pinaagi siya ang paglagsang sa cross. That's why now we have been set free from every kind of sinful letters. Amo na nakahimong kita kagawasan pinaagi sa mga sala. Bring the works of the love in the world of ice and the chilly practice. Nagdala sa kadasig sa gugma diri sa kalibutan sama sa usa ka bugnaw sa yelo o ice. The Bible says in Romans chapter 5 verse 5. Ang Biblia nagaingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 5. And the hope that now Dili kita makyaso ni paglauma kay bubuman sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nagasa sa Dios kanato. Amen. God wants to pour out His love too much in us. Ngana ang Ginoo sa paghatag sa iyang gugma diri kanato. And then we can receive the grace and mercy too much. We can love each other very well. Kung makadawat kita sa panalangin o makahimo kita pagigugma sa atong isig katawo. The fire is disinfectant that burns impurities. Ang kalayo naglimpyo sa mga kahugawan. Malachi chapter 3 verse 2 says, Yan sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 2. but Apan kinsay mo nautay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inig papadayag na niya. Sama siya sa kalayo na naputi sa putraw o sama sa isong nga sabon. Amen. Amen. God will make you like this one, it burns fire to cleansing all our iniquity and transgressions. Ang Ginoo makahimo sa kalayo ng paghugas sa atong mga sala. That's why
We must receive the Holy Spirit of God like a disciple of Jesus Christ. Kung kinahanglan tumadawatan ng balang Espiritu sama ni Ginoong Kristo. We must pray more honestly, gathering together in one place. Kung kinahanglan kita mag-ampo, matinamanan kayo at magtapok-tapok sama ni ini. I remember, we'll go back to the Acts chapter 2, verse 1. Sa buwan Kapitulo 2, versikulo 1, When sa pag-abot ng sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo ng tigong sa kadapit. Amen. Amen. They were all together, gathering in one place like these church members. O nagtabok-tapok sila pinagi sa usa kadapit. We need to gather in one place, continue for praying more honestly, and the Holy Spirit will come upon them. Kung kinahanglan kita ng tigong sa usa kadapit o ng balang Espiritu, magkagsat riyo. So we must believe the Bible all the times. Muna kinahanglan kita muto sa Biblia matag adlaw. Fire has strength to make new products. Ang kalayo na dunay gahom sa pagdala sa bag-ong produkto. I have visited in Korea, Gwangyang, my hometown, Gwangyang, gentle, make a steel bar and tin made steel all materials. I visited there. Kung nakahimo si Pastor sa pagbisita sa Korea, sa Gwangyang. Kaya ito siya atong na yung mga tent, ato na yung mga steel bar. My brother-in-law invited me there inside it, but nobody allowed there. So very secretive places. Kung iyang brother-in-law ni-invite o nadala kanya o dili pwede na yung mga tao makadol dito. Long time ago, my brother-in-law was working there. O sa niaging panahon ng iyang bayang nagtrabaho dito. He invited me inside there, inside the rooms. Kung iimbitahan niya si Pastor Atoktak na dito sa sulod. He was the controller of all Gwangyang's made steel all materials. Kung nakahimo siya, maghimo dito sa Gwangyang, maghimo steel bar. And I visited inside. He showed me the every controller how to make a steel bar and tin and very big material of the strong irons. O si Pastor, gidala niya si Pastor dito, nakahimo pakita si Pastor sa paghimo, unsaon paghimo mga buthaw. Who make this strong iron or silver, they must burning the fire. Kung mahimo makusgano mga buthaw, kinila kini kalayuhan. They must put the continually coil like black stones put inside the fire, and they make a very strong fire. O ila kini butakan mga uli para pagako ang kalayo niini. How much strong fire came out from there? Kung saan kadata ang kalayo nga mo, musilaw dito. 2,000 degree fire will make 2,000 degrees. 2,000 ka degree ang mahimo nga kalayo dito. Very strong fires. Makusgano dito yung kalayo. We can boil the water 100 degrees. Makahimo kita pabukal sa ininin sa 100 degree. We can available welding machine more than 200 degrees, 300 degrees. We can weldings. Kung makahimo kita pag-welding, pinaagi lamang sa 200 degree o 300 degree. But that company very strong fire maker to make a very strong iron materials. Kung ilang kumpanya nakahimo sa kusog ang kalayo, makahimo mga makusganong buthaw. That's why after they make they sell the whole around the world. Kung ilang kining ibaligya sa tibuong kalibutan. They can income very too much. Kung makadawat din sila, maka-income sila nagko kayo. Like their fire working
make a very wonderful old steel materials. Kung makahimo sila kusganong mga kalayo, ngayon sila makusganong puthaw. The Bible says fire has the strength to make a new product. Mga Biblia na ngayon ang kalayo adunay gahom sa pagdala sa bagong produkto. Do you want to become a new people? Ganahan ba mo mahimong bagong tao? Hallelujah. Amen. We need a strong fire Kinahanglan kita makusganong kalayo. from the Heavenly Father God for the strong fire, strong wind, and then you can make a new life. Pinaagi sa tumboy ng Diyos nga madalas, pinaagi sa kusog ng hangin. Psalmos 51 verse 10 says this. Salmo Kapitulo 51, versikulo 10. Salmo Kapitulo 51, versikulo 10. Create in me, O pure Pagkaya heart. ang Diyos sa namang kasing-kasing datagi ang magbago ang mga sinuntanong Espiritu. King of David in Israel, confess it to God Almighty. O God, create in me pure heart. Si Haring David nakahimong pagsulti niini sa Ginoo, O Diyos, pagdiyan akong kasing-kasing datagi ang magbago ang sinuntanong Espiritu. King of David, pray to God, O God, renew the steadfast spirit in me. Kung si Haring David nakaingon nga, Ginoo, hatagi akong bagong mga sinuntanong Espiritu. During the prayer times, how do we pray very well? Kung pinaagi sa takna nga nag-ampon sa iyong pag-ampong pag-ayo. You can pray like this word. Makahimo ka pag-ampong sa kanini. Oh God, create in me a pure heart. O Ginoong Diyos, bunliya nga akong kasing-kasing. Amen. If we don't know very well how to pray, you can available this Bible, Psalm chapter 51, memorize and available all prayer times. O kung ikaw ang dili makahimong pag-ampo, pwede ninyo ni magamit sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 10. Everybody shouting, Oh God, O God, make me, make me, create me with a pure heart. with a pure heart. Amen. Amen. You can shouting every day and then God can hear your praise. Makahimo ka pag sulti niini sa matag adlaw, makahimo ang Ginoo sa paglinlo diha kanimo. And then you will become a new creation. Kung mahimo kang bagong binuhat. You just go. Ang daan miagi na. The newest car. Ang bago miabot na. Old attitude, long attitude, touch the many kind of long material, long size, you can change this. Mga daang mga kinaiya, makahimo ka pagbago pag-usap. Hear God Almighty and then you can change this. Makahimo ang Ginoo sa pag-usap niini. If you do not fear God Almighty, very dangerous life. Kung dili ka mahadlok sa tumboy nga Dios, mahimo gyud delikado imong kinabuhi. Fear God Almighty meaning is the do not touch the unclean things, do not watching the unclean things. Ang paghadlok sa Ginoo dili ka makahimo sa padayon sa datang tinguha. If you watching the unclean things, movie and every kind of material and picture, your spiritual part will be died. Kung makahimo ka paglantaw sa mga video or mga datang mga video diya imong mga espirituhanong tinguha magubag. You cannot be a new creations. Kung dili ka makahimong bagong binuhat. Very clearly understanding this message and then follow the Holy Spirit, make a pure heart. Pahinawang kining mensahe makahimo kang bagong kasing-kasing. Ephesians chapter 4:24 says this. Ang Biblia na ngayon sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 24. Efeso Kapitulo 4, versikulo 24. Who will lead you together? Kung masahol, isulong ninyo ang bagong pagkatao gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhi matarong o balaan. Amen. Amen. Put on the new self created to be like a God in true righteousness and holiness. Isulong ninyo ang bagong pagkatao gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhi matarong o balaan. Amen. Amen.
make a new mind, a new heart through Holy Bibles. Paghimong bagong kinabuhi muna pinaagi aning puno. When you read the Bible, meditate the Bible continually, your old self, long mind will remove from the heart. Kung mapadayon ka sa pagtuon sa iyong Biblia, sa buntag o gabi, makahimo ka din balikan ang kalawang tinuha. And then you can speak in other tongues also. Makahimo ka pagsulti sa lahi ng mga pinulungan. Why do we need to speak in other tongues? Anong kinahanglan kita musulti sa lahi-lahi ng mga pinulungan? We need to speak in other tongues, spiritual communication with the God Almighty. Ang espirituhanong pakigpulong sa Dios mao ang pagsulti lahi ng pinulungan. 1 Corinthians chapter 14 verse 2 says, Diya sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 2. 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 2. Ang magsulti ang lahi ng pinulungan wala magsulti ngadto sa tawo kundi ngadto sa Dios tungod kay wala makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa espiritu. That's why we need to speak in new tongues very well. Speak in your secret every day to God Almighty. Muna makahimo kita pagsulti sa lahi ng pinulungan sa pagigsulti sa atong buhay nga Dios. Do not speak to the people many things. Ngayon mapakigsulti sa mga tao sa tanang mga butang. Instead of that, speak to God Almighty. Sama niya na kinahanglan kita makigsulti sa atong buhay nga Dios. God can here give you new minds. Ang Ginoo mo daw diya kanyo maghahatag ninyong bagong una-una. Hallelujah. Amen. Speaking in other tongues is the revelation of the Holy Spirit. Ang pagsulti sa laing pinulungan mao ang pagpadayag sa balang espiritu. Bible says in Romans chapter 8:26. Ang Biblia nagaingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 26. In the same way, the Spirit Kasama paagi sa atong pagkawiyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo sa ang pag-ampo. Ang espiritu mismo ang mahalihupon sa Dios alang kanatuban sa mga pag-agulo at dili kasaysay sa pulo. When we speak in new tongues, people cannot understand it, but God can understand it very well. Kung magsisulti kita sa laing ang pinulungan, ang mga tao dili makasabot, apan ang Dios makasabot niini. And then you can speak to God in the new tongues, your secret, your hidden all matters, pray to God Almighty, and then God will answer your prayer. Kung makahimo kang pagsulti sa iyong mga sikreto, ang mga tinaguan sa tunggoy nga Dios, pinaagi sa malahing ang pinulungan, makahimo kang maswatong The kinabuhi. Bible says, speaking in other tongues cleans our mind. Ang pagsulti sa langitong pinulungan sa una-una. Isaiah 28 verse 11 to 12. Isaya kapitulo 28 bersikulo 11 hangtod 12. Isaya kapitulo 28 bersikulo 11 hangtod 12. We little Doon together. na pagbasa, pag hindi ka mamating ka na po, makigsulti ang Ginoo kaninyo, pinaagi sa mga lakyang na dili masabot ang sinutihan. Gitanyagan ka mo niyang paulay ang kalibay, apan wala ka mo mamating kaninyo. Amen. Amen. We must speak in new tongues very well to make a victory in our life. Nung kinahanglan kita magsulti sa lahing-langit ng pinulungan, ano makabaton kitang kadaugan. I've experienced sometimes I cannot do very well. What can I do? Una kasi natin si Pastor, usahay, wala siya kabulong sa ibuhaton. Sometimes somebody takes to me and prayer request very difficulties. O ang uban ay uban yung text niya mamayon ng prayer request. At that times I am very difficult to decide some things. Kung anatak na, balisod din siya pag-decide sa mata ninyo. And then I pray to God in new tongues. Kung nag-ampo si Pastor, pinaagi sa lahing ng mga pinulungan. Holy Spirit help me, teach me what can I do. Walang espiritu tuloy ako kung sa kong buhaton. After that, I just follow the voice of the Holy Spirit. O gumani ana musunod lamang si Pastor kung sa isulti sa balang espiritu. And then there is no progress. O muna, wala na yung problema. Hallelujah. Amen. All problem troubles will solve. Ang tanang problema, tanang kabalakang na Because ikasulat. we believe that there is power in the Holy Spirit. Kung kita, lamang ang
gahom sa Balang Espiritu. Last word, Christianity is the work of the Holy Spirit. Ang katapusan ng mga Kristiyano, mga buluhaton, sa pagbuhat sa Balang Espiritu. Not only studies, Dili pinaagi sa pag-eskwela. but also we must expect the Holy Spirit working. O katupong tanan ang lihok sa Balang Espiritu. Bible says in 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Ang Biblia na ngayon sa 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 3. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 3. Kung sa kinahanglan na may baluhan ninyo ang taong ang ibanduan sa Espiritu sa Dios, dili makatulog ang Isos sa balay makasulit ni si Jesus kung ang Ginoo gawas kung banduan siya sa Espiritu Santo. Amen. Amen. We can speak Jesus is my Lord by the Holy Spirit of God. Kung makahimo kita Panginoon ang Ginoo mao akong Dios pinaagi sa Espiritu sa atong Ginoo. Not a ceremonial or the formal religions. Dili pinaagi sa mga seremonyas o formal nga relihiyon. Many people worship to God, their God, religion. Daghang mga katawan nga nagsimba silang Ginoo sama sa usa ka relihiyon. Bible says John chapter 4:24. Ang Biblia na gaingon nga 1 Kapitulo 4, versikulo 24. 1 Kapitulo 4, versikulo 24. God is Basa, spirit. ang Dios Espiritu katong magsimba kaniyang kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. For many people do not worship in spirit and truth to God, their gods. Pero ang ubang mga tao wala sila nagsimba sa tungkol ng Dios pinaagi sa Espiritu. So we must pray and more understanding how to worship to God Almighty in spirit and truth. Kung kinahanglan kita mo ampon sa ang pag-ampo pinaagi sa iyang Espiritu o sa kamatuoran. And in the understanding will be set free. O kita makasabot o makabaton kita kadaugan. Another action of humankind is organism. Dili pinaaga si binuhatan sa mga tao. Ephesians chapter 1, 22-23 says this. Efeso Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod 23. Efeso Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod 23. We read the Bible Ang 22. basahan na ibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagbantong ni Kristo, ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo halabaw sa tanan. Ang simbahan mo ang lawas ni Kristo, ang kahigpitan niya mao ang kahigpit sa tanang buta. Amen. Amen. God appointed Jesus God to take care of the churches. Si Ginoong Jesucristo nagbando ni Kristo sa paghimo o pangulo sa simbahan. So we worship to God and the Jesus Christ. Umuna itong isimba ang Ginoo at ang Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Because the Bible says 1 Corinthians chapter 3:16. Tungod kay ang Biblia na gaingon sa 1 Korinto Kapitulo 3, versikulo 16. 1 Korinto Don't you Kapitulo know 3, that versikulo you yourself 16. are God's Sa walay duwa-duwa, nasayad ka mga kamo templo sa Dios, kung napuno kaninyo ang Espiritu sa Dios. Hallelujah. Amen. Oh. Your body is very important. The temple of the Lord is. Ang inyong mga lawas importante kay tungod mo kini ang templo sa atong buhay nga Dios. Many people destroy their bodies through eating the unclean things, through watching unclean things. This is the very dangerous. O ang mga tao na kahimo pagubah sa ilang templo tungod sa paglantaw sa mga daotang mga talanawon. People destroy their spiritual part through their wrong activities. O ang Ginoo ang mga tao makahimo pagubah sa ilang templo pinaagi sa ilang pagbuhat ng mga daotang timuha. That's why our attitude, action, watching, touching, everything, eating is very important. Mao ang paglantaw mga daotang mga talanawon kini importante og dili kay kini maayo. Our body is the temple of the Lord. Holy Spirit dwells in us. Ang atong lawas mo ang templo sa Dios ang Espiritu sa Dios nagpuyo kanato. So it is the movement of the Holy Spirit with the grace of the atonement of the cross of Jesus Christ. Kini kalihuman sa walang Espiritu uban sa grasya sa pakiguli sa cross ni Jesus. Bible says in John chapter 14 verse 16. Ang Biblia nagaingon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16. And I will ask the Father, and He will give me another. Mga mo sama nagatagan ka mo niyang laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kantoran. Hallelujah. Amen. Ano, the more cat
will stay in us to all Christians. O ang Malaking Espiritu magapuyo Dios sa tibuok Kristohanon. The ordinary people, all people, they cannot understand this word. Ang tibuok katawan wala nakasabot ni ining. That's why they cannot serve God very well. Muna dili sila makahimong pag simba sa tunggoy nga Dios. We must understand and advocate another counsel of Holy Spirit very well. He will teach all of us very well. Kinahanglan tagawatan ang batong magtataba. I can build the building and all material and all productions. Nakahimo si pastor sa pagtukol sa tanang building ng tanan. Even though I am lacking many things, but I pray to God, Holy Spirit teach me. Bisan tuod nga nagkulangan siya sa tanang butang pero nag-ampo siya sa Ginoo nga Holy Spirit to tabaki siya. That's why I don't have much time to worry about this. Munang wala siya'y oras nga mabalaka. Instead of the worry about it, I need to pray, kneel down, pray to God Almighty. Dili siya mabalaka kung dili moampo o moluhod sa tunggoy nga Dios. And then we can receive the very good answer, the good wisdom of God from heaven. Kung makadawat kita maayong pagtubag o kahibalo gikan sa tunggoy nga Dios. The Holy Spirit came to rest in the upper room on the day of Pentecost. Ang Malaking Espiritu mikunsa dito sa lawak sa adlaw sa Pentecostes. He is the resting and working among the churches, Siya sabi pa wala yung bigibong sa kasimbahanan. which is the today upper room churches. Mga karon ang gitawag na lawak. God drives the darkness away, Ang Dios nagpapahawa sa kangit-ngit. just like a tongues of fire by His breath, like a strong wind, and He works through the speaking in other tongues to embrace all the people in the world. Sama sa nagdilaab ang kalayo diha sa iyang ginawaan sa naghaguros nga angin, siya usab nagimong pinaagi sa pagsulti o pagkaalam, laik-laik pinulungan aron makagakos kita sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Receiving the Holy Spirit is very important and necessary to all Christians. Ang padawat sa Malaking Espiritu mo importante gayon. Because this is the very wonderful source of the blessings. Kay mao kini ang tinubdan sa tanan. And we Panalangin. will become a very strong warrior of Jesus Christ, strong power Christians. Makahimo ka mamaisubong Kristohanon. God can available you as a missionary, as a messenger, and an interpreter like Christians. Makahimo ang Ginoo magamit kini sama sa pag-ebanghelyo sa iyong pulong sama karon sa pag-interpret. I tell you the truth, do not worry about anything else. Nagingon si pastor sa mga tuguran nga ayaw mo kabalaka sa tanan gayon. Instead of them, pray and petition to God in all matters. Pag-ampo hinuon kamo o pagpangaliw po sa tunggoy nga Dios. God will help you. Ang Ginoo mutabang kanimo. We pray, Father God, thank you so much, Lord, giving us the wonderful message, blessing of the coming of the Holy Spirit. I pray all people will receive the Holy Spirit and the powerful messengers. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen.